Hey, kamusta? Welcome back to my channel. Para mabuhay ng maayos, kailangan mong maintindihan kung saan nagsisimula ang lakas mo. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob. Oo, masarap kapag may humahanga, may kumikilala, may nagmamahal sa'yo pero hindi yan matibay. Kasi madaling mawala. Ang matibay, ang hindi matitinag, ay ang relasyon mo sa sarili mo. Ang pagmamahal sa sarili, hindi ito tungkol sa pagiging makasarili o puro luho. Ang totoo, nakaugat ito sa pag-intindi na walang disiplina, walang linaw, walang kabutihan na tatagal kung hindi mo muna nirerespeto at inaalagaan ang sarili mo. Mahalain ang sarili ay pagiging bantay ng isipan at kilos mo. Ibig sabihin, mamuhay ka na may prinsipyo, may kamalayan, at may disiplina mula sa loob. Kaya ang video na to, tungkol sa prinsipyong yon. Tungkol sa pagmamahal sa sarili sa paraan ng Stoic, yung pagbuo ng karakter, pagprotekta ng oras mo, pagsunod ng gawain mo sa mga pinapahalagahan mo, at paglayo sa lahat ng anyo ng sariling pagkasira. Hindi ito tungkol sa puro ginhawa. Tungkol ito sa paglilinaw. Dahil sa paningin ng Stoics, ang pagmamahal sa sarili ang lupa kung saan tumutubo ang tunay na lakas. Simulan na natin. Unang kabanata, kilalanin mo ang sarili mo bago pa gawin ng mundo. Kasi kung hindi mo kukunin ang pagkakataong ito, ang mundo ang gagawa para sa'yo. At gagamitin nila ang paghahambing, status, uso, at pressure para bigyan ka ng pagkakakilanlan. Pero isipin mo, hindi naman iniintindi ng mga yon ang values mo o purpose mo. Ang mahalaga lang sa kanila ay hitsura, kasikatan, at panlabas na anyo. Mas lalo pa silang malakas ang impluensya kung wala kang malinaw na direksyon sa loob mo. Kapag naguguluhan ka kung sino ka, sila ang magsasagot para sa'yo. Bibigyan ka nila ng papel or identity na mukhang madali, pero hindi talaga nakaugat sa prinsipyo mo. Binalaan tayo ng mga Stoic tungkol dito. Sabi nila, importante na ikaw mismo ang magdesisyon kung sino ka at mamuhay ayon sa desisyong yon. Sabi nga ni Epictetus, una, sabihin mo muna sa sarili mo kung ano ang gusto mong maging, tapos gawin mo kung ano ang dapat gawin. Practical ang prosesong ito. Nagsisimula ito sa paglayo sa mga automatikong role at label na binibigay ng mundo. Tatanungin mo ang sarili mo ng direkta, para saan ba ako nabubuhay? Anong bang katangian na hinahangaan ko? Anong klase ng tao ang gusto kong maging? At hindi ito mga malabo o abstract na tanong. Ito ang pundasyon ng araw-araw na kilos mo. Kung sinasabi mong pinapahalagahan mo ang katapatan, hindi na pwedeng tanggapin ang kasinungalingan. Kung sinasabi mong mahalaga ang disiplina, kailangan mong kumilos ng tuloy-tuloy at hindi bara-bara. Ang pagkilala sa sarili ay hindi tungkol sa kung ano lang ang ipinapahayag mo sa publiko. Ito ay tungkol sa maliliit na desisyon na paulit-ulit mong ginagawa, mga desisyong naayon sa identity na pinili mo. Kapag malinaw na sa'yo ang direksyon mo, hindi ka na umaasa sa kumpirmasyon ng iba. Hindi ka na natitinag ng papuri o batikos. Hindi ka na kontrolado ng approval ng mga taong hindi naman kapareho ng values mo. Hindi ka na nag-a-adjust para lang magustuhan ka nila. O hindi nito inaalis ang hirap or discomfort pero pinoprotektahan nito ang kapayapaan mo. Hindi ka na naghahabol ng identity kasi galing na mismo sa'yo ang pagkilos mo. Ang pagsusulat ng identity mo ay nasa mga aksyon mo at nangangailangan ito ng paulit-ulit na practice. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga desisyon na nagpapatibay sa prinsipyo mo, lalo na kapag mahirap. Kung pinapahalagahan mo ang tapang, magsasabi ka ng totoo kahit mas madaling manahimik. Kung pinapahalagahan mo ang disiplina, tutupad ka kahit pagod ka na. Bawat desisyon, dagdag bigat sa identity na binubuo mo. Bawat aksyon, isang boto para sa taong pinili mong maging. Kung wala kang ganitong pundasyon, madali kang tangayin ng agos. Pwede mong mahanap ang sarili mo na kumakapit sa paniniwala o gawain na hindi naman talaga iyo. Pwede mong gayahin ang values ng iba. Hindi dahil naniniwala ka, kundi dahil sila ang malakas o karaniwan. Pwede kang mabuhay sa habits na hindi mo man lang natanong kung tama ba. Kaya ang mga Stoic, araw-araw silang nagpa-practice ng self-examination. Sinusuri nila ang mga ginawa nila sa bawat araw. Tinitimbang nila ang mga pinili nila laban sa prinsipyo nila. Hindi sila naghintay na ang mundo ang magtama sa kanila. Sila mismo ang nagtama ng sarili nila. At dito nagsisimula ang pagmamahal sa sarili. Minamahal mo ang sarili mo kapag handa kang akuin ang responsibilidad para sa pagkatao mo. Hindi mo hinahayaan na basta-basta ka lang mahubog ng iba. Ikaw mismo ang nagdedesisyon kung anong klaseng buhay ang binubuo mo at namumuhay ka ayon doon. Mahal mo ang sarili mo kapag marunong kang kumilos na may purpose, kahit walang kapalit o gantimpala. Pinoprotektahan mo ang pagkakakilanlan mo mula sa kalituhan, sa pamamagitan ng pagbabalik araw-araw sa standards na pinili mo.
Dito nagsisimula ang tunay na lakas. Kapag kumikilos ka mula sa prinsipyo, hindi ka na basta reaksyon lang sa bawat pagbabago ng sitwasyon. Gumagalaw ka na may intensyon. Nag-iisip ka muna bago magsalita. Humihinto ka muna bago kumilos. Bago matulog, sinusuri mo ang sarili mo. Ang ganitong pattern, unti-unting nagtuturo sa'yo na pagkatiwalaan ang sarili mo. Hindi ka na nagtataka kung sino ka kasi nabubuhay ka na bilang taong pinili mong maging. Kabanata 2, umiwas sa mga kaisipang sumisira sa sarili. Lahat nagsisimula sa iniisip mo. Ang isip ay humuhubog ng kilos. Yumikilos ay confiding habit. At sang habit ang bumubuo ng buhay. Kaya lahat ng desisyon mo may pinanggagalingang kaisipan. Nakakaapekto ito kung paano mo i-interpret ang mga pangyayari, kung paano mo tratuhin ang sarili mo, at kung paano ka tumugon sa iba. Kung puno ng paghusga, pagdududa, at hiya ang isip mo, dadaloy yon sa mga desisyon mo. Magiging pag-aalinlangan, pagsira sa sarili, at pag-atras sa mga oportunidad. Kapag paulit-ulit nagiging habit, at ang habit na yon, sisira sa direksyon at katatagan ng buhay mo. Kaya tinuro ng Stoicism na bantayan ng iniisip ito ang unang depensa laban sa sarili mong pagkasira. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng iniisip niya. Kita mo mismo sa buhay ng tao. Kapag lagi siyang nakatingin sa nakaraan niyang pagkabigo, umaasa siyang mabibigo ulit. Ina-anticipate niya ang rejection. Tahimik niyang kinukwestiyon ang halaga niya. At kahit magtagumpay siya, hindi niya ito maramdaman ng buo dahil nilalamon siya ng gulo sa loob. Dahan-dahan, ang isip niya ay nahuhubog ng mga negatibong kaisipan at sumusunod ang panlabas na buhay. Pero iba ang taong marunong magpanatili ng linaw at katahimikan sa isip, kaya niyang kumilos ng matatag kahit nasa hirap. Ang kilos ng tao na may kontrol ay iba sa taong puro reaksyon lang. Kasi tandaan mo ang mga insulto na galing sa sarili mo. Hindi lang basta dumadaan. Nagiging utos sila. Kapag sinabi mo sa sarili mong mahina ka, magsisimula kang kumilos na parang hindi mo na kayang maging malakas. Kapag paulit-ulit mong inuulit ang mga pagkakamali mo, para bang nililinlang mo ang sarili mo na mas mabigat pa ang nakaraan kaysa sa kasalukuyan. Kaya ang pagmamahal sa sarili, nagsisimula sa pagkilala sa mga mensaheng ito sa loob at pagtanggal ng impluwensya nila. Hindi mo kinakausap o kinakadebate ang sarili mong pagkapuot. Pinapalitan mo ito ng mga kilos na may pananagutan. Hindi ito pagtanggi. Ito ay pagtutuwid. Simulan mo sa pagmamasid sa sariling inner dialogue. Pakinggan mo lang hindi para makipag-debate, hindi para ipagtanggol bawat iniisip. Pansinin mo lang kung ano ang tono at kung anong laman. Kapag narinig mong nagiging self-criticism na ang boses sa loob, markahan mo. Putulin mo agad kahit walang debat. Tapos ilipat mo ang atensyon mo sa aksyon. Pumili ng isang bagay na pisikal, kapaki-pakinabang, at may direksyon. Maglinis ng paligid. I-organize ang susunod mong gagawin. Tutok sa trabahong nasa harap mo ngayon. Ang ganitong pag-redirect ng atensyon ay lumilikha ng distansya mula sa mapanirang kaisipan. At habang lumalayo ka, humihina ang kapangyarihan nito. Tinuro ng Stoics, ang kontrol nagsisimula sa isip. Kung ano ang pinapayagan mong manatili sa isip mo, yun din ang kakalat sa kilos mo. Kaya ang disiplinadong isip, marunong pumili kung ano ang hahayaan niyang manatili. Kung ang iniisip ay sumisira sa direksyon mo, aalisin mo ito gaya ng pagtanggal ng lason sa pagkain. At hindi ibig sabihin nito na iniiwasan mo ang responsibilidad. Siyempre tinitingnan mo pa rin ang mga pagkakamali mo. Ina-assess mo pa rin ang sarili mo ng tapat. Pero may istruktura at may purpose, hindi yung punong-puno ng galit laban sa sarili. Hindi mo kinokorek ang isip sa pamamagitan ng parusa. Kinokorek mo ito sa pamamagitan ng training paulit-ulit na intentional na practice. Kapag sanay na ang isip, marunong na itong kilalanin ang sariling tendencies. Naa-adjust agad bago pa lumaki at maging mapanira. Ang training ng isip ay hindi lang tungkol sa pagpigil ng iniisip. Kailangan nito ng consistent na atensyon, araw-araw na pagsusuri at maayos na input. Hinuhubog mo ang isip gaya ng paghubog sa isang gamit na mahalaga. Mino-monitor mo kung paano ito gumagana, ano ang mga nakaka-impluwensya at saan ito nadadapa kapag may pressure. Kapag napansin mong may nakakasamang pattern, kailangan mong baguhin ang inputs at habits na nagpapatibay nito. At tandaan, ang paglayo sa mapanirang kaisipan ay may effort. Kasi madalas tumatakbo sila sa background. Lumalabas sila ng banayad bilang pagdududa, sarkasmo, o paulit-ulit na rehearsal ng kabiguan. At kapag hindi mo pinansin, lumalakas sila. Lahat ng ito ay nag-aalis ng enerhiya mula sa walang silbing pag-iisip at inililipat papunta sa paggawa ng makabuluhang bagay. Kapag ang automatikong paghusga ay napapalitan ng maingat na pagmamasid, bumabagal ito. Sa halip na tawagin mong tamad ang sarili mo, sinusuri mo kung ano ba talaga ang ginawa mo. Sa halip na sabihing mahina ka, iniisa-isa mo kung saan ka nagkulang sa paghahanda.
Ganito mo binabago ang sisi at ginagawa itong data. Ang mga Stoic, sinanay nila ang sarili nilang obserbahan. Ang isip nila gaya ng doktor na sumusuri sa pasyente, walang drama, may interes, at may layuning magpagaling. Ang goal nila ay maintindihan ang ugat ng reaksyon nila para maitama ang pinagmumulan, hindi lang ang sintomas. Kaya tuwing napuputol mo ang isang self-destructive thought at bumabalik ka sa aksyon, bumubuo ka ng bagong pattern. At sinasabi ng pattern na yon sa utak mo kung ano ang tanggap at ano ang hindi. Kapag paulit-ulit mong pinipili ang kilos na naaayon sa prinsipyo kaysa sa emosyonal na bugso, natututo ang isip mong sundin ang landas na yun muna. Hindi nito inaalis ang discomfort, pero ginagawa nitong predictable at kapakipakinabang ang response mo. Disiplina ay nabubuo sa paulit-ulit na maliliit na pagtutuwid hanggang sa maging natural na siya. Ang pagmamahal sa sarili ay nangangahulugang nakikita mo ang kondisyon ng isip mo bilang responsibilidad mo, at hindi mo ito pwedeng ipasa sa iba. Oo, may tutulong, may mag-a-advise. Pero sa huli, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung aling mga iniisip ang tutubo at alin ang aalisin. Kapag naging laso ng loob mo, bumababa ang kalidad ng judgment mo. At sa kilos mo makikita ang paghihirap na yon. Unti-unti, kikilos ka ng walang direksyon, walang linaw. Titigil ang progreso. Para sa Stoic, ang pananakit sa sarili ay basura lang. Kasi ang pagiging malupit sa sarili ay nagpapahina sa'yo. Gumagawa ito ng kalituhan sa oras na ang kailangan mo ay kaayusan. Kaya ang mga iniisip mo, hindi sila kaaway na dapat labanan. Mga signal sila na kailangan mong intindihin. Kapag pinoprotektahan mo ang isip mo mula sa mga pattern na sumisira sa pagkatao mo, nililikha mo ang kondisyon para sa maingat na kilos, matatag na judgment, at desisyon na nakaugat sa prinsipyo. Ang iniisip mo ang pundasyon ng lahat ng susunod. Kung malinaw, nakatutok, at sinusuri, ganun din ang magiging aksyon mo. Kung magulo, pabaya, o puno ng galit, magiging magulo rin ang kilos mo. Kaya ang kalinawan, nagsisimula sa kung ano ang pinapayagan mong umiikot sa loob ng utak mo. Ang isip ay dapat gawing handa at maayos na espasyo. Kasama dito ang araw-araw na reflection, pagsusuri sa pananalita, at pagiging aware sa mood mo. Kasama rin ang pagprotekta sa isip laban sa mga impluensyang nagdadala ng kaguluhan. Kapag tinanggal mo ang judgment, resentment, at self-sabotage, nagkakaroon ka ng mas malaking espasyo para sa malinaw na plano, consistent na desisyon, at kalmadong paglutas ng problema. Ang kalinawan ay sumusuporta sa malalakas na habit. Mas madaling panatilihin ang mabubuting habit kapag malinaw ang pag-iisip mo. Kapag malinaw, mas kaunti ang kalituhan sa mga kilos mo. Mas nakaka-focus ka sa mga mahalaga. At dahil mas kaunti ang distractions, mas matatag ka. Ang katatagan ang nagbibigay ng lakas kapag mahirap ang sitwasyon. Hindi mo na kailangang umasa sa emosyon para itulak ka. Umaasa ka na sa mga bagay na paulit-ulit mong sinanay at sinubok. Kaya mahalaga ang paglayo sa mapanirang kaisipan. Hindi mo ito ginagawa para lang sa panandaliang ginhawa. Ginagawa mo ito para muling makuha ang direksyon ng buhay mo. Ang kontrol sa isip ang nagbibigay ng kapangyarihan. Para mag-isip ng malinaw, para pumili ng tama, at para kayanin ang hirap ng may kapanatagan. Niyong mas resultanto, hindi nakabase sa pag-asa. Ito ay bunga ng paulit-ulit na practice. Nagsisimula ito sa isang desisyon. Protektahan ang isip at kumilos mula sa lakas. Kabanata 3. Magtakda ng hangganan na nakabase sa standards mo. Isang taong marunong magmahal sa sarili, marunong magtakda ng limitasyon. At ang limitasyon, hindi ginagawa para kontrolin ang iba. Ginagawa ito para luminaw ang direksyon. Ang malinaw na boundary ay tanda ng kaayusan sa loob. Ipinapakita nito na ang oras, atensyon, at presensya mo ay ginagabayan ng purpose. Kung wala kang hangganan, para kang available sa lahat ng bagay. At kapag ganun, nagiging mahina ang priorities mo, madaling hubugin ng pinakamalakas na boses o ng pinaka-demanding na tao. Kapag ang kilos mo ay puro hila mula sa labas, nawawala ang enerhiya mo sa prinsipyo mo. Napupunta ito sa pangangailangan ng iba kahit hindi naman ito tugma sa values mo. Ang boundaries ay hindi emosyonal na reaksyon. Ito ay may desisyon na nakaugat sa values. Kung alam mo kung anong klaseng buhay ang binubuo mo, alam mo rin na kailangan itong protektahan mula sa mga abala na walang kwenta. Sabi nga ni Seneca, kung hindi mo alam kung saang daungan ka pupunta, walang hangin ang magiging favorable sa'yo. Kailangan alam mo ang direksyon mo. Kasi kung hindi, lahat ng bagay na dumarating ay oo lang ang sagot mo kahit wala namang malinaw na pakinabang. Mauubos ka sa mga argumento, distractions, at obligasyong kumakain ng oras pero walang ibinabalik. Ang pagmamahal sa sarili ay kasama ang pagprotekta sa limitadong espasyo na meron ka para makakilos ng malinaw. At para makapagtakda ng hangganan, kailangan mo munang tukuyin ang values mo. Kung wala kang values na basehan, ang hangganan mo magiging inconsistent at reaction lang.
Pero kapag malinaw ang values mo, nabibigyan ng istruktura ang mga desisyon mo. Alam mo agad kung ano ang mahalaga, kung ano ang nagpapalakas sa'yo, at kung ano ang karapat-dapat sa oras mo. At dahil dito mas simple ang pagpili. Hindi mo na kailangang suriin mula sa umpisa ang bawat demand. Alam mo na kung alin ang aligned sa priorities mo at alin ang sisira sa'yo. Kapag nakabase sa values ang boundaries mo, hindi sila basta random. Ang boundaries ay dapat malinaw at consistent. Magsimula ka sa pagsusuri ng oras mo, enerhiya mo, at atensyon mo. Alamin kung ano ang humihila sa'yo palayo sa mga mahalagang gawain. Alamin kung sino ang kumakain ng focus mo. Alamin ang mga pattern na laging nagdudulot ng inis at delay. Doon ka maglagay ng hangganan. Tanggalin ang mga bagay na nagpapahina sa konsentrasyon mo. Tanggihan ang mga bagay na nagdudulot ng kalituhan sa isip. Iwasan ang mga bagay na nagpapagulo sa emosyon mo. Tandaan mo, ang enerhiya mo ay isang resource. Kapag hinayaan mong maubos ito sa lahat ng demand ng iba, hihina ang direksyon mo. At oo, ang proseso ng pagtatakda ng hangganan ay hindi komportable. May mga tao na magtatanong kung bakit. May mga makakakita ng pagtanggi mo bilang pagiging matigas. At kung sanay ka na laging oo ang sagot, parang awkward sa una. Pero hindi ibig sabihin ang discomfort ay mali ka. Ibig sabihin lang lumalayo ka na sa lumang habit. Ang hirap sa umpisa panandalian lang. Pero ang epekto ng hindi pagtatakda ng hangganan, pangmatagalan, nawawala ang kontrol mo at progreso. Tandaan, ang boundaries ay hindi permanenteng pader. Isa silang practice. Kailangan mong ulit-ulitin para manatili silang buhay. Tuwing pinapatibay mo ang boundary mo, pinapaalala mo sa sarili mo ang direksyon mo. Kumikilos ka base sa structure, hindi sa reaksyon. Hindi base sa guilt. Hindi base sa takot sa judgment ng iba. Bawat desisyon mo ay nagiging maliit na test. Nabubuhay ka ba ayon sa values mo? O bumibigay ka sa pressure ng iba? Habang mas nagiging sanay ka, titigil ka na sa paghanap ng justification. Hindi mo na kailangang ipaliwanag o ipagtanggol ang boundaries mo sa mga taong hindi naman nakakaintindi ng priorities mo. Ang resulta, mas maraming oras ang natitira sa'yo. Mas kaunti ang unnecessary conflict. Alam mo kung ano ang pinaninindigan mo at kumikilos ka ayon doon. Ang boundaries nagiging tahimik na signal. Serious ako sa buhay ko, nakatuon ako sa principles ko. Natuto kang magsabi ng no nang may tiwala at kapag nagsabi ka ng yes, alam mong may purpose. Hindi ka na pumapayag sa roles na salungat sa direksyon mo at hindi mo na sinusukat ang worth mo sa kung gaano karami ang ibinibigay mo. Sinusukat mo na ito sa kung gaano mo napoprotektahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Tandaan, oras na nasasayang sa mga usapang walang saysay o sa mga aktibidad na hindi aligned sa goals mo, ay oras na nawala sa meaningful work na pwede sanang ginawa mo. Pagprotekta sa oras sa disiplina. Pagprotekta sa enerhiya or strategy. Pagprotekta sa peace of mind at kalinawan. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng demand. Hindi mo kailangang akuin ang reaksyon ng iba. Ang responsibilidad mo lang manatiling nasa tamang direksyon. Kapag kumikilos ka ayon sa priorities mo, lagi mong nakikita ang landas sa harap mo. Kabanata 4, tanggapin ang nakaraan. Lahat tayo may dalang kasaysayan. Regret, pagkakamali, kahinaan, failure. Normal yan, parte yan ng buhay. Mga record ng desisyon na minsang ginawa sa gitna ng pressure, kalituhan, o kakulangan ng karanasan. Mahal ang sarili ang sungos hindi pagbura ng nakaraan. Kundi tingnan ito ng malinaw, ng walang distortion, at hindi hinahayaang diktahan ang direksyon mo ngayon. Hindi na mababago ang nakaraan, pero pwede itong maunawaan, at ang tanging silbi nito, instruksyon. Ayon sa Stoics, ang nakaraan ay indifferent. Wala itong sariling moral weight. Nasa labas ito ng kontrol mo at hindi na mababalikan. Pero may hawak ka pa rin. Paano mo ito i-interpret? Ano ang matututunan mo dito? At paano ka kikilos mula rito? Sabi ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon. Ang navraniri poros sa mingdanger. Ang kapangyarihan mo ay nasa susunod na mangyayari. Mas bumibigat ang nakaraan kapag kinakaladkad mo ito ng walang pagsusuri. Kapag nire-resist mo. Kapag dinideny mo. Kapag tinatago mo. Doon ito lumalakas. Doon paulit-ulit binabalik ng isip ang mga eksena. Naghahanap ng closure pero wala namang nakukuha kundi parehong emosyon. Regret nagiging shame. Reflection nagiging paralysis. At ang paulit-ulit na yon, walang clarity. Nakakadrain lang ng energy. Nakakaistorbo ng progreso. Ang purpose ng memory ay hindi para parusahan ka, kundi para magturo. Para bigyan ka ng honest assessment ngayon. Mahal ang sarilim kuhanin ang aral mula sa nakaraan. Pero huwag hayaang ikulong ka nito. Ibig sabihin nito, dapat mong kunin ang mga aral. Alamin kung saan ka kinulang sa paghahanda, saan ka nagkamali ng judgment, o kung kailan na naig ang emosyon kaysa sa disiplina. Hindi ito para ikahiya, ito'y para makabuo ka ulit.
para palakasin ang susunod mong desisyon, kilos, at standards. Ang pag-usad ng may kamalayan ay hindi pareho sa paglimot. Hindi mo binubura ang mga nangyari, kundi ini-integrate mo sila sa mas buo mong pag-unawa sa sarili mong growth. Ang mga karanasan sa nakaraan ay nagiging reference point. Gabay sila, hindi identity. Hinahayaan mong impluwensyahan nila ang judgment mo, pero hindi nila kontrolin ang direksyon mo. Kapag bitbit mo ang aral ng walang halong emosyon, nagiging kapaki-pakinabang ito. Tinutulungan ka nitong gumawa ng mas malinaw na goals, mas matibay na standards, at iwasan ang mga pagkakamaling pwedeng maiwasan. Ang past mo ay natututo kang ilagay sa background. Alam mong bahagi ito ng education mo. Oo, binuo nito ang kasalukuyan mong pag-unawa. Pero hindi nito pinipilit ang susunod mong desisyon. Paalala lang siya kung ano ang nagdulot ng sakit, alin ang nagbigay linaw, at ano ang nagpasama ng sitwasyon. Ang mga paalala na ito ay may silbi kung gagamitin sa evaluation. Pero nawawala ang halaga kung gagamitin lang sa self-criticism. Kapag hindi mo na ginagamit ang past para sirain ang sarili mong character, nagiging mas maayos ang isip mo. Mas nababawasan ang ingay. Mas nababawasan ang distraction na nagpapalakas ng self-doubt. Kaya mas nakakapag-focus ka ngayon. Hindi ka na nagre-rehearse ng sakit. Nag-i-invest ka na sa pagwawasto. Lumilipat ka mula sa regret papunta sa structure. Imbes na tanungin ang paano kung, tinatanong mo na ngayon ang ano ang susunod na hakbang. Ang ganitong shift sa isip ay nagbibigay ng mas maraming energy. Hindi mo na inuubos ito sa pag-replay ng mga eksenang hindi mo na mababago. Ginagamit mo na ito para sa mga desisyong kaya mong kontrolin. Ito ang nagbubuo ng disiplina. Pinapalakas nito ang kakayahan mong mag-concentrate. Pinapatibay nito ang prinsipyo ng self-direction. Kasi ang growth, nakadepende sa kakayahang pakawalan ng paulit-ulit na self-judgment. Ang isip na laging nakalubog sa past failures, walang space para gumalaw paabante. Limitado ang atensyon. Kung nakatali ito sa hindi natatapos na kwento, kulang ka sa energy para tingnan ang kasalukuyan mong habits o ayusin ang susunod na hakbang. Pero kapag lumipat ang focus sa action, mas nagiging kapaki-pakinabang ang energy mo. Mas nagiging maayos ang oras mo. Hindi mo na kailangan ng relief mula sa guilt. Kailangan mo ng strategy. Ang peace, hindi nagagawa sa paulit-ulit na pag-revise ng past sa isip. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pag-shape ng kasalukuyan mong ugali gamit ang natutunan mo. Ang aral ay hindi basta memorya, kundi nagiging buhay kapag isinabuhay mo. Iyon ang nagbubunga ng progress. Ginagamit mo ang past bilang reference para mas maging stable ka ngayon. At ang kilos mo ngayon ang patunay na natuto ka. Ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon. Ikaw pa rin ang may kakayahang baguhin ang landas. Kahit magulo ang nakaraan mo, kaya mo pa rin kumilos ng may linaw. Ang past ay walang kapangyarihan pigilan ka maliban na lang kung gagawin mo itong dahilan para manatiling walang ginagawa. Kung paniwala mo na ang past ang nagdedetermina ng capacity mo, ituturing mong unreachable ang mga opportunities sa harap mo. Pero kung kikilos ka ng may awareness na gumagalaw ka pa rin, mas maiintindihan mo, bawat choice na ginagawa mo ngayon ay dagdag na haligi para sa kinabukasan mo. Ituring mo ang sarili mo na parang gumagawa ng plano o balangkas ng buhay. Huwag kang manatiling nakakulong sa hiwa-hiwalay na alaala. Ibalik mo lagi ang atensyon mo sa mga ginagawa mong pattern, sa paraan ng pagkilos mo araw-araw. Habang mas malinaw kang kumikilos ayon sa prinsipyo ngayon, mas lumalayo ka sa mga pagkakamali ng nakaraan. Palitan mo ang pagsisisi ng disiplina. Hayaang ipakita ng mga kilos mo ngayon ang progreso mo, hindi kung gaano karami ang naaalala mong mali. Ganito din ang mga Stoic. Hindi nila hinahayaan na baluktutin ng emosyon ang mga nangyari. Tinitingnan nila ang katotohanan, kinikilala kung ano ang dapat baguhin, tapos binabalik ang atensyon nila sa kasalukuyan. Hindi sila nakadepende sa emotional closure. Practical ang approach nila. Kung ano ang tapos, tapos na. Ang natitira, yun ang pwedeng hubugin. Ang nakaraan, nasa likod na. Ang halaga lang nito ay kung paano mo gagamitin. Hindi mo ito binubura, hindi mo rin inuulit-ulit. Tinitingnan mo lang, kinukuha ang aral, tapos nagpapatuloy ka. Ang focus mo ay kung ano ang dapat buuin ngayon, mga habits, relasyon, desisyon. Habang mas tutok ka sa mga gawain sa kasalukuyan, mas nababawasan ang espasyo ng nakaraan sa isip mo. Doon nagsisimula ang kalayaan. Hindi na nakakabit sa lumang pagkakakilanlan ang mga habits mo.
Nabubuo sila mula sa standards mo ngayon. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng nakaraan. Ang binubuo mo ay isang ngayon na may mas malinaw na direksyon. Dito nababawasan ang bigat ng emosyon. Mas gumagaan ang isip mo. Mas nagiging maayos ang desisyon mo at mas handa kang harapin ang mga bagong pagsubok ng walang pag-aalinlangan. Iginagalang mo ang nakaraan hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa mas malinaw mong pagkilos ngayon. Ang mga pagkukulang dati, ginagamit mong gabay ngayon. Doon nabubuo ang tunay na lakas kapag ang mga natutunan mo ay nagiging aksyon, hindi lang alaala. Kabanata 5. Gawin mong lakas ang pag-iisa. Ang pag-iisa ay nagpapakita kung gaano karami sa enerhiya mo ang nakadepende sa distraction. Doon mo nakikita kung gaano kabigat ang mental clutter na bitbit mo nang hindi mo napapansin. Minsan yung mga external input tuloy-tuloy na usapan, ingay, at walang tigil na stimulation ay nagiging paraan para takasan ang mahihirap na iniisip. Kapag tinanggal mo ang lahat ng iyon, maririnig mo ang mga kaisipang matagal nang nakatago. Minsan, ito ay duda, takot, o mga desisyong hindi pa tapos. Ang pag-iisa ang naglalabas ng mga iyon. At ang pagmamahal sa sarili ay kasama ang kakayahang maging mag-isa nang hindi nababalisa. Hindi ito tungkol sa pagiging mahilig mag-isa, kundi pagiging marunong. Marunong kang umupo kasama ang isip mo, obserbahan kung ano ang lumalabas, at manatiling kalmado. Doon mo makikita kung gaano kadalas ang discomfort ang nagtutulak ng walang kabuluhang galaw, gaano kadalas mong ginagamit ang usapan, libangan, o kahit anong aktibidad para takasan ang sarili mong iniisip. Kapag may katahimikan, natatanggal ang mga patong na iyon. Ang natitira, kung ano talaga ang nilalaman ng isip mo at kung gaano ka nakatutok, sabi ni Marcus Aurelius. Wala nang mas tahimik at payapang lugar para sa tao, kundi sa sariling kaluluwa. Hindi ito pampaganda ng salita, kundi praktikal na ideya. Ang Stoic ay sinasanay ang isip bilang sariling tahanan, isang lugar ng kalma, pagninilay, at direksyon. Ang pag-iisa ay hindi pagtakas. Ito ay paghahanda. Hindi mo tinatakasan ang mundo. Pinapatalas mo ang kakayahan mong bumalik dito na may mas malinaw na layunin. Ang paghinto, nagbibigay lakas sa pagbabalik. Pag nag-iisa ka, bumabalik ka sa isip mo, sa paniniwala mo, sa landas na pinili mo. Walang impluensya ng iba, mas malinaw mong nasusuri kung tama ba ang iniisip mo. Nasusukat mo ang kilos mo nang walang pagkukumpara. Nalilinis ang rason mo nang walang sagabal. Tinitingnan mo kung tugma ba ang mga ginagawa mo sa prinsipyo mo. At ang ganitong kalinawan, hindi ito nakukuha sa saglit na oras. Kailangan itong ipraktis sa tahimik na pagninilay. Sa pag-iisa, nagiging mas sapat ka sa sarili. Natututo kang patunayan ang mga desisyon mo nang hindi umaasa sa approval ng iba. Nakukumpirma mo ang direksyon mo ayon sa values mo, hindi sa palakpak. Hindi mo na kailangan ng constant feedback para manatiling matatag. May sariling structure ka na sinusundan. Kapag malinaw na ito, ang pag-iisa ay nagiging matibay. Hindi ka na naiilang sa katahimikan. Abala ka sa panloob na pagbuo ng sarili. Gumawa ka ng mga habit sa pag-iisa na nagpapatibay ng disiplina. Simulan ang araw sa tahimik na plano. Tapusin ang araw sa simpleng pag-review. Gamitin ang katahimikan para malinaw na maihiwalay ang bawat gawain. Ang mga transition na ito, nakakatulong para hindi nag-o-overlap ang isip mo. Maglaan ng oras na walang komunikasyon. Gamitin ito para magbasa, magmuni-muni, at i-align ulit ang sarili. Ang pag-iisa ay dapat bahagi ng routine, hindi lang ginagawa kapag pagod ka na. Ang reflection, tinutulungan kang makita kung alin ang hindi kailangan. Tinutulungan ka nitong alisin ang mga gawi na nagpapakalat ng focus mo. Nakikita mo kung saan ka sobra sa commitment, sa pagpapaliwanag, at sa katahimikan, natatandaan mong pwede palang gawing simple ang buhay. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng imbitasyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat ng desisyon. Bumabalik ka sa kung ano lang ang mahalaga, kasi doon mo nakikita na kaunti lang talaga ang dapat pag-aksayahan ng energy. Doon lumalago ang respeto mo sa sarili. Kasi sa mga tahimik na oras, hindi ka na nagpe-perform. Hindi ka na nag-a-adjust para lang mag-fit sa expectations ng iba. Kumikilos ka na ayon sa malinaw na disenyo mula sa loob. Bawat desisyon, hindi na bara-bara. Hindi na dahil sa approval ng iba. Pinag-isipan. May proseso. Kapag tahimik, mas malinaw mong napapansin ang sarili mong isip. Nakikita mo kung ano ang nakakaapekto sa mood mo
Ano ang humuhubog sa priorities mo at saan napapadpad ang focus mo kapag wala kang bantay. Doon ka nagsisimulang magtiwala sa proseso mo. Kasi hindi lang siya bigla ang reaksyon, paulit-ulit mo siyang binuo sa atensyon at disiplina. Mas madali kang magtiwala sa sariling judgment kapag nasubok ito sa katahimikan. Nakikita mo rin ang pattern sa isip mo na dapat baguhin. Napapansin mo yung habits na hindi na nakakatulong sa structure ng buhay mo. At yung simpleng self-observation na yon ang simula ng improvement. Sa katahimikan, mas malinaw mong naiintindihan ang mga challenges. Nakikita mo kung aling komplikasyon ang hindi naman talaga kailangan. Natututo kang ihiwalay kung ano ang mahalaga at kung alin lang ang kumukuha ng energy mo ng walang silbi. Ito mismo ang hinabol ng mga Stoic, isang buhay na nakadesenyo sa prinsipyo. Pinapanatili ng disiplina at pinoprotektahan ng pag-iisa. Buhay na bawat iniisip may lugar. Bawat desisyon may dahilan. At bawat galaw may direksyon. Hindi hinahati ng Stoic ang loob at labas na buhay niya. Yung kalinawan sa loob, dinadala niya sa mga aksyon niya. At nagsisimula yon sa pag-iisa. Kung walang tahimik na espasyo para obserbahan at itama ang sarili, mawawala ang clarity. Lalaki ang distraction. Hindi mo kailangan ng audience para patunayan ang value mo. Hindi mo kailangan ng validation para bigyang laman ang priorities mo. Ang kailangan mo lang ay sariling standard na binabalikan mo araw-araw. At ang standard na yon mas lumalakas kapag pinapatibay mo siya sa katahimikan. Kapag walang istorbo, mas maayos ang daloy ng iniisip mo. Mas malinaw mong nakikita ang next steps. Mas nagiging buo ang connection ng isip at gawa mo, hindi malabo, hindi nagdadalawang isip. Sa katahimikan, binubuo mo yung internal structure para sa consistent na pagkilos. Hindi mo kailangang manghula kung ano ang priority mo, na review mo na yon. Hindi mo kailangang gayahin ang iba, nakapili ka na ng sariling daan. Nagiging malinis na workspace ang isip, hindi gulugulong reaksyon. Dito mo hinuhubog ang mga desisyong matibay kahit under pressure. Dito ka nagpaplano ng may intensyon at nag-a-adjust ng may control. Ang pagmamahal sa sarili, ibig sabihin, pinoprotektahan mo ang inner space na to. Tinitrato mo siya na parang bagay na mahalaga, bagay na dapat alagaan. Kasi kapag pinabayaan mo siya, distraction ang nagiging default. Reaksyon ang inuubos ng oras mo, hindi paghahanda. Pero kapag iningatan mo siya, mas mabigat ang bawat aksyon mo. Hindi ka na basta-basta nadadala ng pagmamadali. Nag-iisip ka muna bago magsalita. Nire-review mo muna ang direksyon mo bago kumilos. Ang pag-iisa, hindi takas sa responsibilidad. Dito mismo nadidefine ang responsibilidad. Dito sinusubok ang values mo nang walang ingay. Dito bumabalik ang focus mo. Bawat araw na may kasamang pag-iisa, mas pinapatatag ang pagkatao mo. Kinukumpirma nito ang structure na pinili mo at pinalalakas ang kakayahan mong protektahan yon. Kaya kapag humarap ka sa mundo, grounded ka. Hindi ka basta-basta natitinag ng opinyon o pressure. Hindi ka naghahanap ng direksyon mula sa iba kasi malinaw na sayo kung ano ang sayo. Ito ang ugat ng calm confidence. Kapag ang pagkakakilanlan mo ay sinusuportahan ng katahimikan, ang bawat aksyon mo ay disiplina. Mas nagiging malinaw ang relasyon mo. Mas nagiging sinasadya ang commitments mo. Mas handa ang isip mo. Iyan ang lakas na binibigay ng pagiging mag-isa. Isang pagkatao na kaya mong dalhin kahit saan ng walang kalituhan. Kabanata 6. Tigilan ang paghabol na patunayan ang halaga mo. Simulan mo na itong ipamuhay. Para sa mga Stoic, ang tunay na halaga ng tao ay nasa pagkatao, hindi sa resulta. Hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa pamamagitan ng achievements, papuri, o recognition mula sa iba. Pinapakita mo ang halaga mo sa pamamagitan ng mga ginagawa mo, sa mga desisyon mo, at sa paninindigan mo. Ang mabuhay ng maayos ay hindi tungkol sa paghabol ng approval. Kapag palagi mong sinusubukang patunayan ang halaga mo, nagiging parang artista ka sa entablado. Imbes na gawin ang tama, inuuna mong gawin ang mabibigyan ng reward. At doon nang hihina ang pundasyon mo. Pero kapag naintindihan mo na ang tunay na halaga ay nasa disiplina at prinsipyo, nagbabago ang relasyon mo sa sarili mo. Hindi mo na tinitimbang ang halaga mo base sa resulta. Hindi na scorecard ang reaksyon ng tao. Sinusukat mo na ngayon ang sarili mo base sa kung kaya mong kumilos ayon sa paniniwala mo. Ibang klase ang progress na ito. Hindi mo na hinahanap ang validation sa outcome, kundi sa execution. Nakatuon ka na sa kalidad ng mga desisyon mo, sa tibay ng follow-through mo, at sa kakayahan mong manatiling matatag kahit may pressure. Hindi mo na iniaasa ang pagkatao mo sa reaksyon ng iba. Hindi ka na nagpapalobo ng ego sa papuri o nagpapalayo ng direksyon dahil sa kritisismo. Mas pinapansin mo na ngayon ang intensyon mo. Nire-review mo ang effort mo.
Tinitingnan mo kung tugma ba ang kilos mo sa pinapaniwalaan mo. At dito ka nagiging mas consistent. Mas mababa na ang pagiging emotional. Mas malinaw ang pagtingin mo sa sarili hindi na base sa itsura o sa panlabas, kundi sa mismong aksyon mo. Nagkakaroon ka ng respeto sa sarili dahil kaya mong manatili sa values mo, lalo na sa mga oras na walang nakakakita. Ito ang ibig sabihin ng living your worth. Kumikilos ka ng buo at may presensya kahit walang nanonood. Sinisimulan mo ang araw na may malinaw na purpose. Ginagawa mo ang mga gawain mo ng may malasakit. Tinitingnan mo ang oras bilang isang mahalagang yaman. Nagsasabi ka ng totoo kahit may pressure na manahimik. Gumagawa ka ng malinaw na desisyon kahit nagdadalawang isip ang iba. At lahat ng ito hindi dahil sa reward, kundi dahil sa prinsipyo. At ang reward mo ay ang respeto sa sarili, ang knowing na nabubuhay ka sa paraan na dapat. Pero kapag hinahabol mo lang ang worth mo, nadidistort ang effort mo. Minsan napipilitan kang magsabi ng oo kahit hindi ang gusto mo. Tinatanggap mo ang mga bagay na sumisira sa focus mo. Tinitiis mo ang sitwasyong binabawasan ang clarity mo. Dahil ang gusto mo ay approval, nauuwi ka sa sobrang pagod at overextension. Minsan, sobra kang kumakapit sa maraming bagay at doon ka nawawalan ng direksyon. Palagi mong sinusubukang patunayan ang sarili mo para maramdaman mong may halaga ka. Pero ang mindset na yan, nakakaubos ng energy, nakakapalabo ng isip. Mas inuuna mo pang makisabay sa iba kaysa ayusin ang sariling landas. Pero kapag kumikilos ka mula sa paniniwalang sapat ka na, mas malinaw ang choices mo. Hindi ka madaling maapektuhan ng comparison. Mas konti ang padalos-dalos na desisyon. At tinatanggap mo lang ang mga bagay na tugma sa purpose mo. Hindi mo na pinipilit lampasan ang limit mo para lang ma-accept ka ng iba. Bago ka gumawa ng bagay, tinatanong mo, makakatulong ba to sa taong gusto kong maging? Kung hindi, tinatanggihan mo. Kapag ganito ang posture mo, hindi mo na kailangang manghabol ng recognition. Hindi mo na kailangang ipakita. Ikaw na mismo ang prinsipyo. Sabi ng mga Stoic, mag-focus ka sa loob, hindi sa labas. Trabaho mo ang kumilos ng may rason, disiplina at katarungan. Pero ang resulta wala sa kamay mo. Pwedeng purihin ka, pwedeng hindi. Pero ang kalidad ng ginawa mo, hindi nagbabago. Responsibilidad mo ang aksyon mo, hindi ang outcome. Kasama na doon kung paano ka tinitingnan ng iba. Ang approval, sa kanila yon. Ang action, sa'yo. Ang tunay na pamumuhay ng worth mo ay nasa pagiging nakasentro sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Minomonitor mo ang salita mo, focus mo at direksyon mo. Binabawasan mo ang pag-asa sa approval ng iba. Tinatanggal mo ang pressure na mag-perform. Pinapalitan mo ng pressure na maging consistent. Andyan ang klaseng pressure na nagpapalakas ng pagkatao. Hindi mo kailangang patunayan na valuable ka. Ang pinapakita mo, nakatutok ka. Matatag, handa, disiplinado. Ayan ang basehan ng respeto, tiwala at impluensya. Kabanata 40. Tigilan ang paghingi ng sorry sa standards mo. Ang standards parang compass. Sila ang naglilinaw ng direksyon. Sila ang tumutulong sa'yo kung saan pupunta, ano ang sasabihin, at ano ang tatanggapin. Kapag malinaw ang standards mo, mas maayos ang takbo ng buhay. Mas konti ang sayang. Mas konti ang kalituhan. Mas konti ang exposure sa mga tao o gawain na hindi naman aligned sa goals mo. Pero kapag palagi kang humihingi ng sorry sa standards mo, unti-unti mong pinapahina ang posisyon mo. Nagbubukas ka ng pinto para sa compromise, kahit ang kailangan talaga ay firmness. Para sa Stoics, commitment sa virtue ang mahalaga. Disiplina, katarungan, kalinawan. At yan, hindi nabubuo sa endless negotiation. Nabubuo yan kapag pinili mong gawin ang tama at tinayuan mo yon. Kapag humihingi ka ng sorry para sa boundaries mo, sa disiplina mo, o sa pagtanggi sa distractions, pinapalakas mo lang ang duda sa sarili mo. Parang sinasabi mo na pwede mong baliin ang standards mo kahit alam mong kailangan sila. Ang pamumuhay na may prinsipyo ay nangangailangan ng tibay. Hindi mo kailangang i-explain lahat ng choices mo. Hindi mo utang ang peace mo para lang sa comfort ng iba. Kung pinag-isipan mo na ang standards mo at naka-align sila sa values mo, dapat mo silang protektahan. Ipakita mo sila ng tuloy-tuloy, hindi humihingi ng paumanhin. At dito nagsisimula ang tiwala sa sarili. Sa bawat paninindigan mo sa standards mo, nababawasan ang conflict sa loob. Hindi mo na pinagdududahan ang mga desisyong klaro na. Kumikilos ka ng walang pag-aalinlangan. Kumikilos ka ng may direksyon, hindi delay. Kapag tinigilan mo ang palaging paghingi ng sorry, nagiging malinaw ang isip mo at mas lumalabas ang energy para sa mga bagay na talagang mahalaga. Hindi ibig sabihin nito na nagiging matigas ka, ibig sabihin lang, nagiging mas eksakto ka. Alam mo na kung ano ang nakakatulong sa'yo at kung ano ang humihila pababa. At dahil alam mo yon, kumikilos ka ayon dito. Ang resulta? Isang buhay na may direksyon, may paninindigan, at may lakas. Ang standards, hindi sila pabigat.
Sila yung gamit na tumutulong para mabuhay ka ng may purpose. Chapter 8, maging consistent kahit walang nakakakita. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na pagkatao nakikita sa mga oras na walang nanonood. Kasi kung disiplina mo lang gumagana, kapag may nakakakita, hindi pa siya buo. Pero kapag steady ka, kahit mag-isa, doon tumitibay ang respeto mo sa sarili. Tanungin mo sarili mo, nagtitrain ka ba ng isip kahit pagod ka? Tinutupad mo ba ang sinabi mo kahit walang makakaalam kung hindi? Inaalagaan mo ba ang paligid mo kahit walang naguutos? Ito yung mga tahimik na senyales ng lakas. Kung pabago-bago ka depende kung may audience, nawawala tiwala mo sa sarili. Naging para kang gumagalaw lang para sa reaksyon ng tao, hindi dahil may rason. At doon pumapasok ang anxiety, kalituhan, at paghahanap lagi ng validation. Pero kung consistent ka, nagkakaroon ng rhythm, mas nakakapokus ka. Hindi kailangan intense palagi ang mahalaga steady. Pare-pareho oras, pareho proseso, pareho standards. Dito nabubuo yung disiplina, kalmado, at respeto sa sarili. Kapag ginagawa mo ang sinabi mo, tumitibay ang tiwala mo sa sarili. At yung tiwalang yon, parang anchor, mas kalmado ka magdesisyon, mas mababa yung ingay sa isip. Hindi mo na kailangang makipagtalo sa sarili mo. Hindi ka na naghihintay ng permiso, basta kumikilos ka kasi napagpasyahan mo na. At habang consistent ka, mas bumababa yung resistance. Hindi mo na kailangang pilitin sarili mo. Nagiging natural na siya. Excuses? Unti-unting nawawala, kasi nakikita mong sagabal lang sila. Consistency, iyan ang tool na ginagawang identity ang intention. Hindi lahat kayang gawin ito. Maraming marunong mangako, pero iilan lang ang kayang mag-follow through. Yun ang pagkakaiba ng focused sa distracted. Hindi sa talino, hindi sa inspiration, kundi sa kakayahang ulitin ang tamang aksyon kahit hindi perfect ang sitwasyon. Ito yung ginawa ng Stoics araw-araw. Tinitingnan nila action nila, ina-adjust nila sarili nila, para siguradong buhay yung prinsipyo nila, hindi lang salita. Chapter 9, alisin ang mga bagay na nagpapahina sa'yo. Ang respeto sa sarili lumalakas kapag marunong kang mag-protect ng energy mo. Lahat ng kumakain sa focus mo, sa clarity mo, o sa disiplina mo kailangan tanggalin. Una, sa environment. Tanggalin ang kalat na umaagaw ng atensyon. Ayusin ang paligid para maging simple, kalmado, at nakakapag-focus ka. Pangalawa, sa habits. Alin ba yung nakakatulong sa'yo? Alin yung nagpapabigat lang? Yung mga routine na puro delay at pagod? Palitan mo ng routines na naglalapit sa'yo sa values mo. Pangatlo, sa isip. Ang dami mong oras siguro na inuubos sa overthinking, self-criticism, at pagkaligaw ng isip. Lahat yan humihila pababa. Kapag nangyayari, stop. Ibalik agad isip mo sa task. Linisin ang signal. Bawasan ang noise. Alisin ang nagpapahina sa'yo. Ito ay act of self-respect. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako para sa kahit ano. Para lang ako sa bagay na nagdadala sa akin sa direksyon ko. At habang ginagawa mo ito, mas nakikilala mo sarili mo. Hindi ka nahati sa gusto mo at sa mga inaalaw mo. Nakikita mo, ang lakas hindi dinadagdag, nandyan na siya. Nakatago lang sa ilalim ng clutter, distractions, at ingay. Kaya alisin mo lahat ng sagabal. Doon lalabas ang clarity, consistency at disiplina. Chapter 10. Maging bantay ng sarili mong buhay. Ang tunay na pagmamahal sa sarili, hindi lang pakiramdam. Ito ay responsibility. Responsibility sa oras mo, sa isip mo, sa choices mo, at sa resulta ng buhay mo. Sabi ng Stoics, kailangan ikaw ang guard ng sarili mong isipan. Ikaw ang nagbabantay kung ano ang papasok sa isip mo, ano ang nakaka-shape ng paniniwala mo, at saan ka napupunta ang atensyon mo. Ibig sabihin, tigilan ang paghihintay na may sasagip sa'yo. Tigilan ang pagbibintang sa tao, sitwasyon, o nakaraan. Simulan mong makita na ikaw ang may hawak kung paano ka magre-respond. Maging bantay sa oras mo. Limitahan distractions. Tumanggi sa mga commitments na hindi aligned sa values mo. Piliin ang routines na sumusuporta sa'yo. Hindi ka na lang basta dumadaloy, ikaw ang nagde-decide. Maging bantay din sa isip mo. Huwag mong hayaan ang galit ang magdikta ng salita. Huwag mong hayaan ang takot ang magpaugat. Huwag mong hayaan ang helplessness ang maging habit. Bumalik sa prinsipyo. Panindigan mo yung isip mo. At syempre, bantayan mo kung ano ang pinapakain mo sa isip mo. Anong klaseng info ang tinitake mo? Sino ang pinapakinggan mo? Lahat, yan nakaka-shape ng clarity mo. Kaya piliin mo mabuti. Ganito na buhay ang mga Stoic. Hindi sila umasa na mawawala ang challenges.
Nag-train sila para harapin ang challenges with strength. At tandaan, ikaw ang bantay ng sarili mong buhay. Ikaw ang may responsibilidad na ituloy, mag-move forward, at kumilos. Hindi ito trabaho ng iba, ikaw mismo. Mahal ang sarili hindi dahil sa feelings, kundi dahil sa daily discipline. Ito yung structure na ina-apply mo sa isip, sa salita, at sa kilos mo. Ito yung desisyon na hindi ka magpapakalat. Ito yung choice na kumilos ayon sa prinsipyo. At sa huli, ito yung tahimik, pero malakas na katotohanan. Ikaw mismo ang nagiging taong dapat mong maging sa sarili mong paraan, ayon sa sarili mong standards, sa sarili mong effort,